Aminado ang Pilipinas na hindi nito kakayaning mag-isa para mapasunod ang China sa 2016 arbitral decision na binabasura ang pagkontrol sa halos buong South China Sea. The Philippines should continue to seek the support of other nations to help us enforce this ruling. May mga panukala na palawakin ang presensya ng mga tropang kano sa West Philippine Sea sa pamamagitan ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA. Naniniwala ang ilang eksperto na makakatulong ito para itaboy ang mga umaaligid na puwersa ng China tuwing isinasagawa ang mga resupply mission. Ayon sa Estados Unidos, hindi pa raw ito formal na pag-uusapan. If sometime in the future, the Philippines and the United States, there would change circumstances that would cause our foundational agreements to evolve. I can't say never, but certainly I don't see that on the horizon. Ayon naman sa isang think tank, dapat isagawa ang multilateral joint patrols para tulungan ang Pilipinas igiit ang karapatan nito sa West Philippine Sea. Noong Setyembre, isinagawa ang kauna-unahang joint sail sa pagitan ng Pilipinas at Amerika sa kanlurang bahagi ng Palawan. Patuloy din daw ang pagsasanay ng dalawang puwersa para tapatan ang sari-saring banta. I think some people get a little hung up on the word patrol, but in fact, we have combined maritime activities that are ongoing. I think it's very important for the U.S. and the Philippines to work together in the maritime domain. The United States will sail, fly, and operate everywhere international law allows. Magkakasabay nagpatrulya ang Pilipinas, US, Australia at Japan noong Agosto sa labas ng Manila Bay bilang bahagi ng kanilang layunin na paigtingin ang kanilang alyansa. Di pa masabi ng Armed Forces of the Philippines kung pwedeng isagawa ito sa West Philippine Sea kasama ang mga kaalyadong bansa gaya ang Japan. These issues do not rely entirely on the armed forces. If we had the choice, we would do it tomorrow. Ilang mga bansa ang nagpahiwatig na rin ng interes para sumama sa multilateral patrols, kabilang ang United Kingdom, Canada, New Zealand at France. And of course, our stand is that we welcome all of this. Pero ayon sa grupong Bayan Muna, mas makakabuti raw kung lilimitahan na lang sa mga miyembro ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN ang sasali sa mga joint patrol. Many are afraid that if non-ASEAN members such as the United States will come in, it will generate a more antagonistic reaction from China. Dinipensahan naman ng Pilipinas ang US laban sa ilang mga batikos na hindi raw ito kumilos alinsunod sa Mutual Defense Treaty o MDT. There was no armed attack, so there would be no basis for us to trigger the MDT. Hindi raw makatarungan ng Amerika pa ang sinisisi sa pagsuporta nito sa Pilipinas laban sa panggigipit ng ibang mga bansa.